Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay pag-sign up sa free na IT asset management. Ito ay online. Maganda siya gamitin kasi ito yung ginagamit ko sa current company na pinagtatrabahoan ko. Free lang siya pag less than 250 asset below. And pwede nyo gamitin sa inyong shop sa pag-inventory or pag nagtatrabaho kayo and meron din siyang online free meron din siyang mobile application na pwede nyo isang scan sa through apps or ma-monitor yung inyong IT asset management sa inyong phone. So, pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa ina-upload ko na video. So, meron akong playlist dito na related sa IT asset management at saka marami akong tutorial related sa IT. And kung gusto niyo panoorin para magkaroon kayo ng idea or ma-enhance niyo yung inyong skills related sa IT. So, ito yung dalawa pa lang yung na-upload ko related sa IT asset management. Meron tayong playlist na pwede nyo panoorin para, para makita nyo yung mga ginagawa ko or magkaroon kayo ng idea kung hawak nyo ay IT asset management. So, dito tayo ngayon sa Google Chrome. Ang gamit ko na browser ay Google Chrome. And i-type natin dito na Asset Tiger. And i-search natin. So ito siya actually yung free asset management software at saka same lang ito. So i-click natin ito. Pwedeng ito yung i-click nyo sa taas or dito. Okay lang din. So yan. So sa previous video in-explain natin yung IT asset management portal na to. So ngayon pupunta tayo ngayon dito sa create account. So i-fill up ko siya and kailangan natin mag-sign up. So, na-fill up ko na yung information na to and ilagay natin dito, i-check natin ito, I'm not robot, then sign up. So, i-save ko yung password and kailangan ko i-verify, mag-login ako sa aking email, kailangan ko i-verify yung account para magkaroon ako ng account. So, punta ako dito sa google.com and kailangan ko siya muna i-verify. Mag-sign in ako. Check ko sa email address ko. Ayan. So, yung Asset Tiger verification email ang kailangan nating i-verify. I-click nyo yung verify o kaya yung copy nyo yung link or i-set up nyo. So, ito na yung ating account. And congratulations, meron na tayong account dito sa Asset Tiger. So, kailangan nating i-fill up yung mga information dito. So, lagay natin halimbawa yung ating company ay yung aking channel or sa inyo, of course, ilalagay niyo yung inyong company name. So yan, OFWIT and yung country, so far, ilagay ko na lang yung default na United States, saka yung address ilagay ko. Kasi mandatory, kailangan natin lagyan ng address. So nilagyan ko lang ng Mindanao, Philippines, and dito sa city, kailangan ko ring i-fill out. So kuha na lang ako dito ng random, dapat kasi nilagay ko doon Philippines. So palitan ko kayo ng Philippines to. Yan, Philippines na lang. 9,000 I think. 9,700 sa Mindanao. So ilagyan nyo dito ng time. Yung default time, tapos lagyan nyo dito ng pesos, Philippines, tapos yung date format at saka yung financial year beginning. So yan. So of course, ilagay nyo dito yung inyong logo, company logo, and i-press natin i-click natin yung continue. Then dito, Asset Tiger allow to enter multiple site. For example, blah 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 building, kung meron kayong address. So mamaya kailangan natin muna mag-add dito. Actually, yung step na to pwede nyo gawin later. So gawin na natin yung site natin, example Mindanao. So mas maganda ilagay nyo dito yung inyong site location. So halimbawa, meron kayong ilagay lang natin na lang dito Mindanao, o pwedeng maglagay ng Luzon kung multiple branch kayo. Pero kung isa lang yung office nyo, ilagay nyo lang yung specific office nyo. So Mindanao and yung address. So yun lang ilagay natin yung site kasi yan lang ang mandatory. So ito pwede nyo i-fill up. So add natin. So yan, pwede tayo mag-continue. Then yung inyong yung site
pwedeng multiple locations. So example dito, meron kayong office sa Metro Manila, tapos merong first floor, second floor, tapos pwede nung i-add dito. So halimbawa, tapos add. Tapos pwede rin ngayon mag-add, halimbawa ground floor. Add natin. Tapos halimbawa, pwede kayo maglagay dito ng cafeteria. Um, lagyan natin ng third floor. And okay natin, add natin. So, pwede tayong mag-proceed, continue. Andito yung mga category dito, pwede nyo actually, kung IT related yung inyong i-manage, ay of course, yung mga template dito ay pwede nyo siyang actually i-delete or i-edit. So, edit na lang natin, edit, click natin yung edit. So, halimbawa, monitor and update. So, yan, dito edit natin ito. Halimbawa natin, laptop. And dito naman ay example natin ay keyboard. And update. And update natin ito, equipment, ay example natin dito ay mouse. Ang example natin dito ay PC. And dito naman sa edit natin ito, sa example natin dito ay CCTV, kung mayroon kayo mini-maintain na CCTV. Andito yung software, ano natin, yung vehicle, ano natin dito ay let's say meron na bang mouse, keyboard, ano yung usually na ano sa TV. So halimbawa meron tayong TV sa office, so update. So the rest pwede niyong i-delete or pwede kayong mag-add dito, add category. So yan, pwede niyong i-press yung category. So maglagay tayo dito ng example, ano ba yung add sa office na meron. Halimbawa docking station. Ayan, add natin. So, pwede kayo mag-add actually dito ng multiple category. At saka kung gusto niyo makita yung view, ngayon 10 lang yung nag-share dyan. Pwedeng 100 nyo para makita niyo lahat yung inyong category. So, mag-move tayo. Continue. Then, yung mga area dito, actually ang ginagawa ko dito, yung dito sa IT asset tag, yes, required ko. Ayaw ko mag-add ng asset dito na without mandatory ko actually ito. Mandatory nakalagay dito, so hindi na natin pwede palitan. So meron silang unique na number dito na auto increment. So A uh, 1001. So kung gusto niyo gamitin ito, gamitin niyo kasi magagamit niyo yung feature nila na pwede kayong gumamit ng I mean, pwede kayo bumili sa kanila ng asset tag. So sa akin kino-custom ko to. So dito sa purchase, pwede nyo ilagay yung optional or mandatory, yung cost, optional or mandatory. Kung gusto nyo yung mandatory, ang ibig sabihin nito, pag nag-add kayo ng asset, kailangan mandatory siya. Pag kinlik nyo yung yes. So purchase from optional, yung yan, optional yan. Ang ano ko lang talaga yung dalawa. And dito, kung gusto nyo mag-add ng sa inyo, uh, halimbawa, kung gusto niyo mag-add ng mga details related sa asset, ay ilagay niyo dito. So, brand model, purchase, serial number. I think okay na sa akin to. So, later on, pwede naman nang mag-add. So, continue natin. And dito naman sa kung gusto niyo enable yung contract and leases, pwede niyo siyang i-enable. Tapos, ang ano lang natin, gawin lang natin yung uh, default. So later on, pwede niyo namang i-edit yan. So continue. Andito, default din yung ano ko dito para hindi masyadong mahaba yung video. Finish. So yan, pwede na tayong mag-add ng ating asset. So ito yung ating, i-review lang natin. Ito yung ating dashboard. Makikita natin dito yung may na-add natin na asset. So currently, yung zero yung ating asset, yung value at saka yung purchase fiscal year. So makikita natin dito yung ating overview. So dito, yung list asset natin ay zero pa. Wala pa tayong asset dito. So sa susunod na video ay gagawa tayo, mag-upload tayo dyan ng IT asset. So ngayon, wala pang nakalagay dito. Dito tayo pwede mag-add ng assets. Ayan. Pwede nating i-custom yan. So, dito naman check out.
Hindi pa tayo pwede mag-check out ng asset kasi wala pa tayong asset dito. So dito check-in to check-in asset yan, lease. And dito naman sa list, ito yung mga makikita natin dito, less asset, less maintenance, less warranties dito sa report. Pwede tayo mag-generate dyan ng report. So anyway, wala pa tayong asset dyan. And dito sa tools, pwede tayo mag-import as ng o one-time import or ng ating asset. At saka, of course, yung ating asset dito, kung meron tayong asset dito na import dito ay pwede natin export, i-backup or i-manage yan. So dito sa audit, dito naman sa advance yung ating user, currently yung user na meron ako dito ay yung OFW IT. Dito sa person employee, wala pa akong ano dyan kung nakalagay dyan. Mahalaga yung setup. So during the setup installation, pag sign up natin ay yung ating site dyan, pwede tayo mag-add dyan. Halimbawa, meron kayong branch doon sa Metro Manila o kasi Visayas, pwede nyo i-add dyan. And dito sa department, so ano natin, mag-add tayo dyan sa department. Yung ating IT department, add natin, tapos add department natin, halimbawa, sales. Yan. And then mag-add pa tayo ng finance. So ilagay niyo yung inyong department dyan para uh, accurate yung inyong management ay pagmamanage sa inyong assets. So hanggang dito lang, huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.